Hello guys, gandang umaga. Ngayon ay share ko sa inyo kung paano po ako mag-alaga ng mga heritage na chicken, lalo na yung mga sisiyo. So mula day old hanggang 1 month old. So ito po ay 1 month old na. Kaya simulan na po natin guys. Salamat sa panonood. Hello guys, ito na po tayo, magsimula na tayo paano ako mag-alaga ng day old na heritage chicken hanggang 1 month old. So ngayon ay isi-share ko po sa inyo ang mga experience ko sa pag-aalaga ng mga day old na sisiyo. So unang-una sa lahat ay dapat pag mag-alaga ka ng mga heritage na chicken ay mayroon kang konting kaalaman sa pag-aalaga ng mga manok, lalo na itong heritage, dahil hindi po ito tulad sa mga nakasanayan nating pag-aalaga ng mga manok, lalo na yung may galing sa ibang bansa. Kaya napaka hirap mag-alaga ng ganito dahil ito ay pinagtutuunan ng pansin, dahil ikaw mismo mag-alaga, hindi ka tulad sa native ay merong inahin. Kaya dito sa heritage chicken mula day old pa lamang ay wala silang inahin, kung kaya tayo po ang mag-aalaga. Kaya dapat meron kang pailaw. Ang pinakauna ay yung ilaw, dahil yun ang bibigay ng init sa kanila, lalo na pag malamig ang panahon at saka tuwing gabi. So pag day old pa lamang, yung pag-aalaga ko ay inilalagay ko muna sa isang karton, kasi ang kagandahan sa isang karton ay mainit, madali silang mainitan. Lalo na itong inalagaan ko ay mga Rhode Island Red at Black Astrolab. So ito ay hindi man umabot ng 20 piraso, pero ang wattage na binigay kong pailaw sa kanila ay 10 watts lamang po. So kasyang-kasya na po yan sa kanila, at lalo na itong kulungan ko ay isang karton po lamang. So maganda rin ito kasi nagbibigay ng init sa kanila. So 24 hours po yan pinapailawan, dahil nga po ay kailangan nila ng ilaw. At dapat yung nakikita nyo, ang pailaw ko ay nilagay ko lamang sa may gilid, hindi ko inilalagay sa gitna ng karton, dahil para may space naman po na malamig yung area, para pag sobrang init na ng katawan nila ay pumunta po sila sa malamig na area. At hindi rin kailangan mainitan yung tubigan, yung iniinom nila, dahil baka itong dahilan na magkaroon sila ng diarrhea at magkasakit pa sila. So magkahiwalay talaga sila, kasi nga buong araw po nakasindi yung ilaw, kaya may posibilidad na pati yung tubigan ay mainitan. Kaya inihiwalay po natin yan sila. At yung patukan naman na pinapakain ko sa kanila, ang ginagamit ko po ay Integra 1000. So hindi po ito, disclaimer lang po, hindi po ito sponsor ng Bimig po. Ito ay based sa experience ko lamang, kasi nakikita ko kung gaano ko sila kalalakas, mas sigla, at kitang-kita mo yung mga resistensya ng katawan nila kapag Integra 1000 ang ginagamit po natin sa mga day old. At meron din po akong pinapainom sa kanila na vitamins. Ito rin po ay Vitamin Pro. So Vitamin Pro sa umaga, pure water sa hapon. So ito pong kulungan ko ay medyo malaki na. Kung napapansin nyo, binigyan ko po ito ng extension, dahil sila po ay 1 week old na. Kasi habang lumalaki sila ay dinadagdagan po natin yung kulungan, pinapalaki po natin. So ito pong kulungan ay karton lang din po. So binago lang po natin, nilagyan po natin ng green screen yung ibabaw para maganda yung ventilation. At dinugtungan ko yung karton ng medyo mataas na rin, kasi nga malalaki na sila. Napapansin nyo, dinugtungan ko po yung karton natin. At meron din po itong mga butas sa mga gilid ng karton para may pumapasok din na hangin, para hindi naman po sila masupukit sa loob ng karton, dahil nga po meron na silang konting balahibo
baka masupukit na rin po sila. At ang kagandahan din po nito, dahil nga po ay malaki na sila, ang pagpapailaw ko po nito ay hanggang sa pagdating ng alas 7 o alas 8 ng umaga. Pag mainit ng panahon ay pinapatay ko na po yung ilaw. At kasi din po nainitan din po yung area nito, pero hindi ko po sila direct po na pinapainitan. So habang lumalaki din kasi sila ay dinadagdagan po natin ng patuka, pinaparamihan po natin. So hindi lang po sila habang buhay po nandyan po sa loob ng karton, kasi pagdating ng 2 weeks ay ilalagay na natin sila sa malaking kulungan, yung kulungan na may mga butas-butas na, yung makalanghap na sila ng fresh na hangin. Pero hanggang sa ito na po ay 3 weeks na po sila, kaya nilipat na po natin sila sa malaki na kulungan. So kung nakikita nyo, bali gumawa po ako ng kulungan. Itong kulungan ko ay kuna, yung kuna ng bata, medyo luma na, kaya ginawa kong frame na lang po. So ito po, ipapakita ko sa inyo yung kulungan po natin. Yan po ang kulungan ko, dahil nga 3 weeks na sila at malalaki na yung mga balahibo nila, may mga buntot na, halos kompleto na, kaya dyan na po natin ilipat sa kulungan natin na bago. Pero hindi po hanggang 1 month lang din po sila dyan. Pagdating ng 1 month na rin po ay ihiwalay po natin yung mga lalaki at babae. Dapat po magkahiwalay na din po sila, dahil nga medyo masisikipan din po sila. Ito po ay magwa 1 month old na po, kaya dyan lang po muna sila. Pagdating ng 1 month ay kailangan na natin silang ihiwalay. So ang ginagamit ko pa rin patuka ay ganoon pa rin, Integra 1000. At vitamins, ito ay dinagdagan ko yung vitamins na pinapainom sa kanila. So alternate na rin po ang ginagamit ko na inumin sa kanila. Meron na rin po akong dinagdag na vitamins, yun po ay yung probiotics. So alternate po ang pagpapainom ko sa kanila. Tuwing Monday, pinapainuman ko po sila ng probiotics. So hapon, sa umaga probiotics, sa hapon pure na tubig. Pagka Martes naman ay Vitamin Pro. So alternate lang po, ganun din po. Vitamin Pro sa umaga, sa hapon ay pure na tubig. So yun na, kung napapansin nyo, malusog talaga sila. Kompleto pa rin, zero mortality, ganun pa rin yung ginagawa nila. Ang pinagkaibahan lang po ay yung kulungan nila, dahil nga po ay medyo malaki na sila, dahil ay magwa 1 month old na po sila. At pagdating ng 1 month old ay kailangan din po natin na bigyan na po sila ng deworm. I-deworm na po natin sila. So every month ay dapat ma-deworm po ang mga alaga din po natin. Hindi po natin alam kung kahit na nakikita natin na sila ay malusog, pero yung sa loob ng katawan nila ay marami na palang bakterya. Kaya napakahalaga rin po na every month po ay mag-deworm po tayo sa mga alaga po natin. So guys, meron din kami po ritong native, ipapakita ko rin po sa inyo. Actually, ito mga native na to ay mas matanda pa sa mga inalagaan po nating heritage, pero kung napapansin nyo ay ang liliit po nila at yung balahibo ay hindi pa kompleto. Kumpara po sa mga heritage po natin ay kumpletong-kumpleto na po yung mga balahibo nila. So ito po yung mga heritage po natin. So kung napapansin nyo, malaki talaga ang pinagkaiba ng native tsaka sa heritage. Itong sa inalagaan po nating heritage ay halos kumpleto na po yung mga balahibo nila. Samantala yung mga sisiw po ay malayong malayo po.
sa heritage po natin. Kahit po sila ay mas matanda sa mga heritage po natin, matanda lang po din sila ng ilang araw. So yun po ang kagandahan kapag mag-alaga po tayo, ay kailangan kumpleto po yung vitamins na makukuha ng mga alaga natin para mabilis silang lumaki at maging matured. At kung napapansin niyo po ay kaunti na lang po sila dahil ngayon po ay 1 month old na po sila at hinati ko na po sila. So yung kalahati ay nilagay ko rito sa isang kulungan. Ito po yung mga babae po natin, so medyo madilim po. So dyan ko po inilagay yung mga babae, hinati ko po sila. So yung mga lalaki naman po ay dito lang po inilagay kasi nga medyo malalaki na talaga sila. So yung patuka po ay piniba ko na rin po, hinaluan ko na rin po ng hindi lang po yung tigra 1,000, hinaluan ko na rin po ng pang broiler. Yun po ay para mabilis talaga silang lumaki, dahil pagdating ng 2 months ay pwede na natin po silang ilagay sa lupa, tulad po ng mga Rhode Island Red natin, mga pang breeder po natin. So napapansin niyo po, malalaki na po sila. So ganun po tayo mag-alaga ng day old na Shih Tzu. So disclaimer lang po sa mga nanonood po, ay hindi po ako expert sa pag-alaga ng manok at hindi rin po ako veterinarian. So ito ay best experience ko lamang sa pag-aalaga. So yan lang man po guys, salamat sa panonood. Pwede nyo rin po kung i-follow, i-share, and subscribe po sa mga FB page po natin at sa YouTube po para always po kayo updated sa susunod natin mga videos. Salamat po sa panonood.